magandang gabi. O baka ito na ang gabing hihilingin mong sana ay hinayaan mo na lang na humaba ang iyong buhok. Ako si Mang Hector. May mga salamin na hindi lang hitsura mo ang ipinapakita. May mga salamin na nakakakita sa iyong itinatago at sa iyong kinabukasan. Sa isang eskinita sa Tondo, may isang barberya na walang karatula. Ang upuan ay gawa sa lumang kahoy at ang salamin ay may mga bitak na tila mga galos. Sabi nila, ang sino mang mauupo roon ay makakakita ng mukha ng taong papatayin nila o ng taong papatay sa kanila. Maupo ka, huwag kang gagalaw habang nasa leeg mo ang labahag. Dahil ang kwentong ito ay tungkol kay Danilo at sa gupit na bumago sa kanyang tadhana. Pakinggan mo ang kwento ng salamin ng barbero. Si Danilo ay isang lalaking puno ng galit. Bagong laya siya sa kulungan at ang tanging nasa isip niya ay ang paghihiganti sa taong nagtraidor sa kanya. Dahil kailangan niyang magbagong bihis, pumasok siya sa isang kakarag-karag na barberya na tila nakalimutan na ng panahon. Ang barbero ay isang matandang lalaki na may puting mga mata, bulag, pero ang bawat galaw ng kanyang gunting ay selyado ng katumpakan. Gupit na makakaalala o gupit na makakalimot? Tanong ng matanda. Hindi sumagot si Danilo at naupo lang sa lumang upuan. Sa harap niya ay ang dambuhalang salamin na nababalot ng alikabok at mantsa ng langis. Habang ginugupitan siya, nagsimulang luminaw ang salamin, pero ang refleksyong nakita ni Danilo ay hindi ang kanyang sarili. Nakita niya ang isang madilim na eskinita. Nakita niya ang kanyang sariling mga kamay na may hawak na kutsilyo. At ang dulo nito ay nakabaon sa dibdib ng isang lalaki. Nang lumingon ang lalaki sa salamin, nanigas si Danilo. Ang lalaking papatayin niya ay ang kanyang sariling kapatid. Hindi totoo yan. Sinungaling ang salaming ito. Sigaw ni Danilo. Sinubukan niyang tumayo. Pero ang mga kamay ng barbero ay tila gawa sa bakal na nakadiin sa kanyang balikat. Ang salamin ay hindi nagsisinungaling, Danilo. Ipinapakita lang nito ang dugong nakatakda mong idanak. Bulong ng matanda habang dahan-dahang itinatapat ang labaha sa leeg ni Danilo. Biglang nagbago ang imahe sa salamin. Sa pagkakataong ito, nakita ni Danilo ang kanyang sarili na nakahandusay sa kalsada, wala ng buhay. At ang nakatayo sa ibabaw niya ay ang barbero. Hawak ang parehong labaha na nasa leeg niya ngayon. Ang refleksyon ng barbero sa salamin ay hindi matanda, kundi isang demonyong may sungay na gawa sa mga naputol na gunting. Naramdaman ni Danilo ang malamig na talim sa kanyang balat. Ang bawat hibla ng kanyang buhok na nalalaglag sa sahig ay tila nagiging maliliit na uod na kumakain sa kanyang mga paa. Anong gusto mo? Pagmamakaawa ni Danilo. Tumawa ang barbero, isang tunog na parang bakal na kinakalos sa semento. Ang bawat gupit dito ay may bayad, hindi pera, kundi isang piraso ng iyong kaluluwa. Nang makalabas si Danilo sa barberya, maayos ang kanyang gupit at malinis ang kanyang mukha. Pero nang tumingin siya sa anumang salamin, sa binta ng sasakyan o sa tubig sa kanal, hindi na niya nakikita
ang sarili niyang mukha. Ang nakikita na lang niya ay ang mukha ng matandang barbero na nakangiti sa kanya, naghihintay na gamitin ang kanyang mga kamay para pumatay. Isang linggo ang lumipas, natagpuan si Danilo sa gitna ng kalsada. Hawak ang isang gunting na nakabaon sa sarili niyang lalamunan. Ang huling nakita ng mga saksi ay si Danilo na tila nakikipag-away sa sarili niyang refleksyon sa isang glass window. At sa eskinita sa tondo, ang barberya ay naglaho na parang bula. Naiwan lang ang amoy ng pulbos at tuyong dugo.